kaibigan ko yun, ha? Si Mig Subiri. Nung nag-opening statement siya sa Senate, kahapon ba yun? O isang araw? Isang araw, Monday. Abay, kulang na lang sabihin niya kay Bato na, undangan na abay. Yung bang, tapusin mo na yan. Hindi nga lang ganun pagkano, may mga sinasabi pa siya. Kasi galit na sa akin yung mga Marcos. May Senate President ka, anong kinalaman ng Marcos? Executive branch yun. Kaya medyo na ano na, anong klase Senate President ito? Ngayon, yung isa naman gusto mag-Senate President, banat ng banat. Kaso, bawat banat niya, sumasablay naman. Related kaya yon, Sir Jay? Kaya siya parang sumisip-sip, bumabanat. Dahil, yun nga, yan ang alingaw-ngaw ngayon kasi magiging Senate President. There were two investigations, na hindi naman dumadalaw doon yung Senate President. Not even the majority leader. Usually yan, majority leader Parang yun ang kumukumpas Unusual yun. And usually, you go there, either you're running for re-elections, para at least makunan ka naman, or meron kang purpose. Purpose-driven yung pagpunta mo. Malinaw naman yung purpose niya kahapon. Parang sinasabi niya, subliminally, kay Mr. De La Rosa, na tapusin nyo na yan. Kasi pinag-iinitan na ako dun sa Malacanang. May pressure sa ibabaw. Kasi binanggit pa niya Doon siya nagkamali, binanggit pa niya na, alam niyo, galit na sa akin yung mga DDS, galit din sa akin yung mga Marcos. Posible pang magalit yung taga-DDS, pero bakit mo pa sasabihin yung galit yung mga Marcos? Di sinasabi mo, pinipressure ka ng mga Marcos na hinto yan. Para pahintuin. Yun ang basa ko, ha? Ganda kami po sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kami po ay nakahandang makipagtalamitan sa inyo ngayong gabi. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Ako, mga veterano. Siyempre, namnamin nyo na po si Sir MJ. Easy. Dahil, bitin nyo, bagong gupit Easy. Ready na sa Ready na sa mugshot. Bagong gupit. At siyempre, ang veteranong si Sir Jay, nako. Naubos ng buhok. Kami po yung nagagalak makasama kayo, Sir Jay. Daming pwedeng pag-usapan ngayon pero teka muna ako, mag-uumpisa lang ako. Sige sir. Sakaling nanonood si Mang Tonyo, Trillanes, welcome po kayo, pumunta rito para masagot nyo yung mga tanong namin. Yan. Kasi kwan tayo malayang pamamahayag. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan, Sige. Pagka kung nanonood siya, yung mga kapitbahay niya dyan sa Talipapa, pakisabi lang mo sa kanya. Pero palagay ko, sir, nanonood Nanonood ba yan? Kasi puro SMNI pinagkinitan SMNI, si MJ, si Banat Bay, si Attorney Roque. Wala naman silang choice Wala naman matinong broadcast na station Sa bagay. Manonood siya doon sa kabila. Puro sip-sip lang doon. Tapos papakita yung mukha niya sandali. Pagkatapos tapos na. Dito, buong gabi kahapon siya pinag-usapan. Tama ba yung ginawa? Huwag na natin pag-usapan ngayon. Nag-usapan na pala. Kasi kung isa, sabi ng tatay ko, pag mga walang kwentang tao, huwag nyo nang pag-usapan. Hindi, bago natin lagpasan yung tao na yan, yung mama na yan. Tanong ko lang isang tanong lang naman. Sige. Bakit kaya yan yung mama na yan? Huwag na natin banggitin, parang gusto na sumikat bakit kaya yung mama na yan, nagdemanda, sino kaya ang utak niyan? Nako. Yun. Kung may utak yung nasa likod niya. Parang wala din, sabi mga partner, sabi ni VP Sara mayor pa siya noon crazy daw tinawag yung crazy sa isang may lumabas na video niyan, pwede ba natin ipalabas yun? Kasi ganyan yan, Kung papansinin mo, feeling mo, pakiramdam mo, kabaliwan yung sinasabi, mas lalo kang baliw, kaya wag mo na pansinin. Parang ganun ang ibig sabihin ni former Mayor Sara Duterte. Parang ganito. So baliw lang siya? Sa pakiramdam niya, kung ano man yung kabaliwan na yun na pinagsasabi niya, sa kanya na yun. Ngayon, dito yung nagagalit siya dahil pinanggit daw ninyo sa mga vlogs ninyo, tsaka dito, na yung tungkol sa kanyang pagpunta sa
Sa China ba yun? Ako, hindi ko naman alam nagpunta siya eh. Dahil sa dami ng biyahe niya, hindi ko na matandaan alin doon ang tinutukoy niya. 30 times daw, Sir Jay. Oo. Kasi pinanood ko yung investigation sa Senate noon, nung kino-cross-examine siya ni Senate President Johnny Ponce Enrile. Ayaw niya magsalita eh. Samantalang sa maraming bagay, para siyang taratitat, di ba? Magsalita. Kaya namimili siya kung ano yung sasabihan niya. Oo nga, palagay ko namimili, Sir Jay. Namimili. Hindi kayo pinili, ba't di kayo kasama? Dapat magpiliin. Laka, Sir Jay. Ibig sabihin, Hindi siya. ako wala akong kwenta. Mas maganda lalaki kayo. Di ba? Hindi walang demanda, lugi. Dapat damay-damay na. Dami-dami. Wala naman akong binanggit sa kanya eh. Irrelevant siya, no? Kaya hindi Kaya nga, yung post ko nga eh, may relevance pa ba itong mamang ito? Sa lipunan at sa politika ng Pilipinas? Kapos, pakiramdam ko, wala na eh. Wala na. Wala na. Pagka, ngayon kung tatakbo, balita ko lang ha, tatakbo siyang mayor sa Caloocan. Ewan ko kung aabot ng 2 ng kangkalo ang boboto sa kanya. Taga-Caloocan ba yan? Taga-Caloocan ako eh. Oo. Taga-Sabarte ako, Christina Homes. So, Malamang talo din. ewan ko kung may boboto dun sa subdivision namin. Baka barangay captain. Talipa pa. Oh. Hindi rin. Kasi galing ako doon kanina, nagpaayos ako ng TV doon, tinatanong ko eh. Uy, pagtatakbong mayor dito yung yung Bicolano. Bicolano rin kasi yung technician eh. Mga ganun eh. Kahit Bicolano na, ha? Ewan ko, bahala na sila. Politika, hindi ako masyadong mahilig sa politika eh. Pati ako, Sir Jay, wala akong hilig dyan. Pero, sino yung utak? Meron ba? Tingin ko lang sarili niyang kung ano ito. Kasi lahat ngayon, pumuporma kasi gustong midterm election eh. Ako, nagsasalita ako bilang isang political science student, no? Pagka kasi midterm, lahat gustong sumipsip sa administrasyon para makalibre. Kaya pansinin mo ha, yung babalita na tatakbo uling senador, si Ping Lacson. Panayang banat niya ngayon banat din siya ngayon. Pro-administration. Uy, sayang din, malibre ka eh, lahat ng gastos, no? Ang dami ngayon, ano? Ang dami ngayon bigla-biglang nagiging pro-admin. Ay, pero ang maganda, ang iba obvious. Ang iba either sumisip-sip, pero ang iba parang walang bayag. Walang yagbuls, no? Sino-sino yun? Ako, na-surprise ako kay, ito, kaibigan ko yun, ha? Si Mig Subiri. Nung nag-opening statement siya sa Senate, kahapon ba yun? O isang araw? Isang araw, nung Monday. Abay, kulang na lang sabihin niya kay Bato na, undangan na nabay. Yung bang, tapusin mo na yan. Hindi nga lang ganun pagkano, may mga sinasabi pa siya. Kasi galit na sa akin yung mga Marcos. May Senate President ka, anong kinalaman ng Marcos? Executive branch yun. Kaya medyo na anong klase Senate President ito? Ngayon, yung isa naman gusto mag-Senate President, banat ng banat. Kaso, bawat banat niya, sumasablay naman. Related kaya yon, Sir Jay? Kaya siya parang sumisip-sip, bumabanat. Dahil, yun nga, yan ang alingaw-ngaw ngayon eh. Kasi magiging Senate President. There were 2 occasions, 2 investigations na hindi naman dumadalaw doon yung Senate President. Not even the majority leader. Usually yan, majority leader eh. Parang yun ang kumukumpas eh. Unusual. Unusual yun. And usually, you go there, either you're running for re-elections, para at least makunang ka naman, or meron kang purpose. Purpose-driven yung pagpunta mo. Malinaw naman yung purpose niya kahapon. Parang sinasabi niya, subliminally, kay Mr. De La Rosa, na tapusin niyo na yan. Kasi pinag-iinitan na ako dun sa Malacanang. May pressure sa ibabaw. Kasi binanggit pa niya eh. Doon siya nagkamali, binanggit pa niya na, alam niyo, galit na sa akin yung mga DDS, galit din sa akin yung mga Marcos. Posible pang magalit yung taga-DDS, pero bakit mo pa sasabihin yung galit yung mga Marcos? Di sinasabi mo, pinipressure ka ng mga Marcos na hinto yan. Para pahintuin. Yun ang basa ko ha. Maring magkamali ako, tao lang eh. Sino pa? Yung si Senator Cheese.
Si Cheese, under the guise of a professor of laws, former professor of laws sa UP, kunyari, kinakamada niya sa batas Pero hindi naman niya, pumisan, umi-slide siya. Pareho nung doon sa tanong niya tungkol doon sa inspection, drug test. Yun, medyo pahapyaw. Pero pagka dumidiin na, madidiin na yung nasa Pasig River, umaalis na siya. So parang laban bawi. Hindi naman. Parang... Kasi siya pa yung nag-push na, sige, ipakita niyo yung video. Tapos biglang... Nung nakikita na, hindi na kailangan yan, parang ganun. Tanungin nyo na lang sila, dito naman. Dito naman, Yung ganun, parang sa salitang inuman, nanunulsol. Pero para siyang fans ng sex bomb dancers. Laban bawi. So sa makatwid, may motibo sa tingin po ninyo na pahintuin? Very obvious. Yung mga kakampi ng administration wants this to stop. Kasi parang naglalabasan ngayon, no? Yan ang tono nila. May choreography sila ngayon. Hihinto itong next, wag nang ituloy itong next PDEA Leaks hearing. Yun ang sabi naman na kaya naman ako bilib kay Senator Bato. Sabihin nyo lang kung gusto nyo na ipahinto, diretsuhin nyo na ako. Ayaw na ng pasumbingay, no? Pagkaruning noon pa mo nga, muna. Nyap, gusto lang din yung undang. Diba? Prangkahan na, kumbaga, Sir Jay. Parang nasa gitna pa Pero ang purpose, pero marami. Meron ako nadinig, ewan ko kung mapiplay natin dito. Parang kung tama ako ng pagkakaalala, si Lacson. Eto pa si... Hindi, si Lacson naintindihan ko. Kasi may nakaraan sila ni Morales May nakaraan May nakaraan because it was PO1 pa lang si Morales noon nung sinabi niya, nasa radyo pa ako noon, nasa TV pa na isinasangkot niya si Lacson sa illegal drugs. Kasamang nag-expose noon yung Chinese. Siya rin pala Michael doon, Ma? no? Hindi. Yung babae na kasama rin siya nag-expose. Yung whistleblower din Nakalimutan ko na pangalan. Basta siya, babae. Sila yun. Tapos, binalikwasan ni Ping, pinaalis sa Witness Protection Program si Morales. Kaya, hindi ako nagtataka kung si Ping, medyo may sentimento di asukal dito kay Morales. Merong nilabas, may lumalabas ngayon sa YouTube, Sir Jay, na ito naman si Gadon. Sinong Gadon? Yung si Bobo. Yung sumisigaw ng Bobo? Mahilig magbobo. Bakit anong sinabi ni Atty. Gadon? Meron po ba tayo niyan? Teka muna, question lang. Ikaw nasa news si Gadon ba ang finailan ng disbarment proceedings? Nako. Malamang. Siya Siya yun. Bakit ba sabi ni Mr. Gadon? In a nutshell. Yung napanood ko, parang pinahihinto niya rin. Yan ang tono nila Pinahihinto na tong Senate hearing na to. Cabinet Secretary siya Natural kakabi siya dun sa pagpapahinto. Expected. Tapos, pinababalik pa niya, sabi niya sayang yung pera. Bato, yun ang pagkakadinig ko, hindi ko alam, hindi pa unverified pa to. Pero pinababalik niya yung pera kasi sayang daw ang ginastos dyan sa hearing na yan. Yung ginastos? Hindi mababalik yun, Mario Josep. Pagka nagastos na, na yun? Tsaka sekretariat ang nagli-liquidate niyan, hindi naman si Bato pero pagpapasensyahan niyo si Gadon kasi hindi naman niya alam yun paano siguro yung gastusan dyan sa Senate. Kasi legislative branch of government. Ikaw, chairman ka lang dyan, pero actually, nagpapatakbo dyan yung committee. Pati yung pagkuha ng minindal, pagkain, lahat yan, tubig. Ang committee secretariat ang nag-aasikaso niyan. Yung mga miyembro dyan, nagpe-preside lang, tsaka kumakain yung iba. Pero yung sinabi niyong
abogado pa ba siya ngayon? O Hindi alam ko. disbarred na yun? Hindi ko lang alam kung na-disbar na siya, pero final lang ng